Pang-ilang version na yan ng kwento kasi nagbago-bago na. Ang unang kwento niyan ni Madriaga, according to Attorney Palad, ay binisita daw si Madriaga sa kulungan ni VP Sara para pigilan na mag-testify. Yun ang unang labas nila nung December pa lang. Ang problema, wala pang isang linggo, lumabas na agad si Secretary John Vic Remulla para pasinungalingan yon. Ang sabi niya, hindi binisita ni VP Sara si Madriaga. Ang binisita niya, si Congressman Teves. Si Arne. Oo. So ngayon na nahuli na siya sa kasinungalingan niya, bago na naman yung version niya. Ang sabi niya, hindi siya talaga binisita ni VP Sara, kundi dumaan lang daw si VP Sara, tapos nag-hi. Tapos, pinatawag daw si Madriaga ng jail warden. May telepono daw. Inabutan ng telepono, tinatanong, tapos yung sa telepono daw, si VP Sara daw yung boses sa kabilang dulo ng linya. So, Dapat ipasabi na nila itong jail warden. At saka Diyan yung ba may telepono, warden ipa-forensic. hindi, pero pabago-bago kasi siya ng kwento kasi puro kasinungalingan nga ang sinasabi nito. Parang yung painting, ang sabi, ako nagbigay niyan. Nung lumabas si Tanya Gaisano-Lee, iba na. Parang inutusan daw siya ni VP Sara na magkopyahin yung painting na yon. So pinapakomento ako, ang sabi ko, final na ba talaga yung kwento na yan? Kasi hanggat Ang daming verses. Papalit ng papalit. So antayin na lang namin yung final version bago namin sagutin yan. Attorney Paulo, what do you think about it na sa ginagawa nila, di parang binigyan nila ng dahilan ng Supreme Court ulit pag inakyat yan doon na hindi na naman matuloy ang impeachment? Basta Kasi ng ang due dami lang process. bawal na ginagawa ngayon, di ba? Well, ang komentaryo ko dyan is paano kasi takot sila sa patas na labanan. Kasi alam nilang hindi nila matatalo si VP Sara sa patas na labanan, whether sa impeachment o sa eleksyon. Kaya sila nagkakandara pa na Siraan siya. Na mag-fishing expedition para mag-imbento ng ebidensya. Yun ang totoong dahilan dyan. At alam nilang wala silang ganong pagkakataon sa Senado. Ito pa, Attorney Paulo, ako bakit talaga kalokohan nitong proceedings si Luis Tro eh. Biro mo, allowed ba yun na si Chua, I just searched him, abogado pala ito si Chua. Talaga? Oo, abogado daw. Abogado nga siguro kasi ginugol ko eh. Yung si Chua, meron ba tayong picture dyan ni Chua? Ayan. Meron pa siyang dalawang duffel bag. I-introduce niya sa evidence yung dalawang duffel bag na hindi naman yun ang dinala ni Madriaga doon. Hindi naman yun naka-attach yung pictures na yun sa ano. Basta lang dala si Chua doon for effects na ito ba, ganito ba kaliit, kalaki ang duffel bag na pinaglaman ng 35 million? Ay hindi po. Nung sinabi ni Madriaga na hindi, sabi niya, ay ito, what about this one? Alam mo, Attorney Congressman Chua, kung sa husgado, umarap ka sa akin, ganyan ka, lalampaso kita. Ini-introduce ng complaint, ipapasok mo, you're acting there as a judge, di ba? You're actually acting there as a judge because you're going to vote. O, tingnan mo to, mga kababayan, tingnan niyo si Chua, Chua parang, Chua na binibenta ni Chua, nagbibenta ka, magkano ba yun sa kaliwa mo? Magkano, ha? Okay. Ano? 1.5? Masyado nang mahal yan. Yung walang pangalan. 800? Yan na lang amin. Alin ba dyan talaga? Ang binibenta mo, ay, isusoli mo na. Wala raw bumili. Walang bumili. Talaga ito si Attorney Chua. Sana magharap tayong dalawa sa husgado someday. Yan ang wish ko lang. At nakakaya sa Adidas na ang nilagay mo dyan, peke na bag! Nakakuha ko sa Adidas. Black ito eh. Peke na bag yung Adidas na yan. Nilagay mo dyan. Ano ka ba? Congressman Chua. Masyado siguro talagang atat na atat mag-blood-blood. Blood Nababalatan sila, Attorney Paulo, no? Sa napanood natin sa nakaraang hearing, kitang-kita natin na ang kanilang layunin ay siraan, i-character assassinate, imalay ng ating Vice Presidente. Kasi tama ka, kasi hindi nila magagawang labanan siya sa patas na labanan. Kaya nga, sa mga kababayan,
Kaya nga po si BP Sara hindi humaharap kasi gusto niya isampa na yung kaso, dun siya sasagot. Hindi katulad nito na mala pelikula ang ginagawa, na meron pang script, meron pa tayong best actor, may mananalong pang FAMAS and all, di ba? Talagang iba-iba yung laban nila eh. Kasi they really wanted na ma-psych nila or ma-brainwash nila ang tao na ganito si BP Sara. And you know, maganda yung ginagawa ni BP Sara na hindi umarap. Kasi ba't kaharap? Sa alam mo naman na ang gagawin lang sa ibababoyan. Tsaka kitang-kita nyo naman dyan sa Congress. Anong ginagawa nila pag meron lang magki-question? Alam mo yung nakakatawa? Oh. Yung sinasabi ng witness, ang dami-daming sinasabi. Tapos Pero ito, pag tinatanong mo, bawal. binisita pa daw siya ni BP Sara doon. Sino ba tong gwapo na ito at bibistahin ng Vice Presidente? Actually, Attorney Bing, dun sa usapin na yon, pang ilang version na yan ng kwento kasi nagbago-bago na. Ang unang kwento niyan ni Madriaga, according to Attorney Palad, ay binisita daw si Madriaga sa kulungan ni VP Sara para pigilan na mag-testify. Yun ang unang labas nila nung December pa lang. Ang problema, wala pang isang linggo, lumabas na agad si Secretary John Vic Remulla para pasinungalingan yon. Ang sabi niya, hindi binisita ni VP Sara si Madriaga. Ang binisita niya, si Congressman Teves. Si Arne. Oo. So ngayon na nahuli na siya sa kasinungalingan niya, bago na naman yung version niya. Ang sabi niya, hindi siya talaga binisita ni VP Sara, kundi dumaan lang daw si VP Sara, tapos nag-hi. Tapos, pinatawag daw si Madriaga ng jail warden. May telepono daw. Inabutan ng telepono, tinatanong, tapos yung sa telepono daw, si VP Sara daw yung boses sa kabilang dulo ng linya. So, Dapat ipasabi na nila itong jail warden. At saka Diyan yung ba telepono, warden niya? ipa-forensic. hindi, pero pabago-bago kasi siya ng kwento kasi puro kasinungalingan nga ang sinasabi nito. Parang yung painting, ang sabi, ako nagbigay niyan. Nung lumabas si Tanya Gaysanoli, iba na. Parang inutusan daw siya ni VP Sara na magkopyahin yung painting na yon. So pinapakomento ako, ang sabi ko, final na ba talaga yung kwento na yan? Kasi hanggat Ang daming verses. papalit ng papalit. So antayin na lang namin yung final version bago namin sagutin yan. At saka, it's already attorney. You may not want to say it, pero I will say it. This is already a done deal. Itong sinatawag natin na kangaroo court. Bakit kaya kangaroo ang sinatawag pag ang kangaroo court? Anyway, from what you see, mga kababayan, na ang proseso dito ay masyado na pong partisan. Wala na pong fairness tsaka impartiality. At na-feel yan unang-una ni Congressman Paulo Marcoleta. Alata na po yan. Kaya ngayon, magtataka sila, bakit ang mga abogado ni VP Sara at si VP Sara ay umakyat na naman sa Supreme Court to question the due process requirement in the Committee on Justice? Bakit kayo magtataka? Talaga namang kahit sinong manonood sa inyo, halata naman na kahit kapwa nyo, Congressman, ay ipapastrike off from the records ang kanyang objection o manifestation. Buti na lang yung Vice Chair na si Congresswoman Jennifer letter L from Mindanao. Ang objection niya was in the form of a manifestation na sinasabi niya na dapat yung complaint lang ang titingnan natin. Hindi na tayo pwedeng magdagdag na wala sa complaint. O yun, bakit niya hindi pinastrike from the records? That's exactly what Paulo Marcoleta was also saying. Pero hindi niya pinastrike off kasi vice chair niya sa Committee on Justice. Di ba? Part ng majority. Attorney din pala yun. At mukhang first termer itong Congresswoman Jennifer. Lagbay. Lagbay. Yun. Kaya makikita na walang impartiality. Walang fairness, which is a number one requirement of due process under the Constitution. Yes, correct. Is that any agency or body that will make decisions must be impartial and must be fair, di ba? And follow
the appropriate procedural rules. Dagdagan ko lang, Attorney Bing. So, tama yung sinabi mo yung fairness eh. Kasi ang hinihirit ng mga miyembro ng House Justice Committee, sumusunod kami sa due process, naghihiring na nga tayo, inimbitahan ka na nga dito eh. Pero kaya naman talaga may due process para may fairness. Kung sumunod ka nga sa due process, sumunod ka sa procedure, bigyan mo ng pagkakataon sa magot, pero yet, hindi patas yung nangyayari dyan sa hearings sa House Justice Committee, wala pa talagang due process. Kaya yun ang gusto po nating makita na sana madulog sa Supreme Court, yung Yun. issue ng fairness. Oo, and I hope the Supreme Court will act on it in the appropriate time naman. Wag naman yung aning ko pa ang damo kung patay na ang kabayo. But based on what the Supreme Court ruled in the first impeachment case, it was timely naman yung paglabas nila ng desisyon na yan. At saka, masabi ko lang under fire si Senior Associate Justice Leonen dahil hindi ba siya rin yung punente doon sa first impeachment Opo. case. So, under fire siya ngayon dahil he required the SARO doon sa hearings on the budget, which was, I think, ongoing now also. So, makikita mo talaga ang kamay ng mga ng politika, di ba? Ano pa, Attorney Panelo or Paulo, ang mga indications na itong si Madriaga nagsisinungaling? Dun sa mga critical na aligasyon laban kay VP Sara at kay dating Pangulong Duterte, wala siyang ebidensya. Diba? Ang ebidensya lang niya is itong mga picture at mga video nung kampanya. Napakaraming tao po ang merong ganong picture kay VP Sara. Tapos, actually, kahit dagdagan ko lang yung mga nagpasinungaling sa kanya right after siya mag-testify, meron ding mga taga-Lubao, Pampanga na nagsabing hindi totoo or imposible yung sinasabi niya na nagdeposito siya ng malaking halaga sa isang bangko sa loob ng mall sa Lubao, Pampanga dahil wala naman palang mall sa Lubao, Pampanga. Tapos meron pang land bank managers checks na medyo questionable kasi ito nakita ko lang at hindi ko pa na-verify ito personally, pero ang sabi po ni Attorney Vic Rodriguez nung nagpadala po siya ng tao sa branch na yan, itong Dishud branch ng Land Bank, wala naman daw pong branch na gano'n. ATM lang po ang meron sa Dishud. Wala pong bangko dyan sa Dishud. Attorney Paulo, another perjury case na naman yan. Yun po ang rekomenda natin kay VP Sara at mukhang doon po tayo papunta. Oo, Panibagong kasi perjury complaint laban kay Hinahayaan mo lang ito si Madriaga. Akala niya, he can just do this without any consequence sa kanya. Kasi total naman, nandiyan na siya sa kulungan. Ano pa nga bang mangyayari sa kanya, di ba? Pero hinahabol nito, pardon eh. Hindi, tsaka, go. Dagdag ko lang na hindi po haka-haka na ito yung motibo niya para makalabas ng kulungan. Meron po tayong ebidensya nito. Meron siyang text message si Madriaga papunta kay Lieutenant Colonel Nolasco, Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Ang sinasabi niya doon, Nolasco, sabihin mo na lang na sa akin mo binigay yung confidential funds at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko dinala. Huwag ka mag-aalala sa akin kasi makakalabas ako ng kulungan, magiging state witness ako. So, yun po yung pruweba po natin. Hindi May po tayo evidence. naghahaka-haka dito na nakakulong siya, baka gusto niya makalabas. Meron pong pruweba nito. At doon po sa counter affidavit niya, doon sa perjury complaint na final sa kanya ni VP Sara, hindi niya po in-address ito. Kasi hindi niya po kayang i-address. Tama. Actually, nabalitaan nyo rin ba na binatikos ni Leila de Lima ng mamamayang liberal ang kampo ni Sara Duterte dahil sa umunay pag-asa nito sa Korte Suprema upang mapatigil ang impeachment proceedings. Tinawag niya ito na judicial overreach at pabirong tinukoy ang Korte Suprema bilang Sara's Court. Bakit naman ganon? Nauna nang idineklara ng Korte Suprema kasi nalabag sa konstitusyon ng mga impeachment case laban kay Duterte dahil sa technicality kaugnay ng one-year rule. So nagre-react sila doon. Una, itong pinuna ni De Lima
bago kalaunan ay humingi ng paumanhin matapos sabihin na tila one-sided daw umano ang naging desisyon ng Korte Suprema. Anong comment niyo doon? Kasi halata naman bias eh. Ito kasi yung problema, no, mga kababayan. Kapag dumidepensa si BP Sara, ayaw na ayaw nila. Perfect example na lang. Sinabi rin ni Congressman Abante sa isang interview na 3 testigo lang, enough na to prove daw na totoo yung sinasabi. Paano yung 18 Marines? 18 yun. Ayaw niyong pakinggan, may pruweba, may salaysay, nagsasalita, eyewitness, sila mismo yung nag-deliver, pero wala kayong pakialam. Eto, nakakulong, may record ng criminal record, tapos, nothing to lose. Oo. Oh, di ba? Oh, but pa-explain mo nga, Attorney Paulo, para parang simple lang para maintindihan naman ng mga hindi abogado kung bakit ano ba yung ground sa petition sa Supreme Court. Hindi po tayo kasama dun sa nag-file niyan eh, no? Pero ang pinaka-basic po niyan is yun nga, para sa akin fairness. Ang due process, it doesn't mean na magko-comply ka lang sa procedure. Kaya ka pinapa-comply sa procedure para may fairness. Kunyari, ano pong klaseng fairness ang aasahan nyo sa House Justice Committee na bago pa man mag-start yung hearing, nag-posing na po si Congresswoman Laila De Lima, si Congressman Chel Jokno, at saka si Congressman Percy ng Mary Grace Piatos na pagkain. So ano pong klaseng fairness ang aasahan nyo? Meron kang And they're members of that committee. Congressman Terry Redon, pag nagpa-interview, parang guilty na ho si VP Sara bago pa man maglatag ng ebidensya. So, kita po natin na talagang partial at bias itong House Justice Committee. So, karapatan po ni VP Sara na tumungo sa Supreme Court, dumulog doon para matigil na ito. Pero, kahit nga hindi umaksyon itong Supreme Court at nag-issue ng TRO, maganda din para sa akin kasi nakita natin last week kung gaano kaabusado itong mga congressman na to. Lalo na si Luis Tro. Tapos, ang tandaan po natin kasi, itong mga Supreme Court justices, mga impeachable officers din yan. So nakita nila ngayon, first hand, kung anong pwedeng mangyari sa kanila kung napolitika sila. So maganda din, merong benefit din na natuloy yung hearing last week. Ito talaga si Congresswoman, si Jinx. Jinx ba pangalan niya? Jinx. Jinx Luis Tro. Ito yung yung inamin niya na tinago niya asawa niya na akusado of 2 counts of rape. Dahil daw asawa niya yun eh. Ganun ba yun? Pag abogado ka, pag asawa mo akusado ng rape, patatakas mo, di ba dapat ground yan for disbarment? Grabe. Pero ito pa, masakit. Abay, may utang pala na 6 million na attorney's fees kay Attorney Mans Carpio. Ayaw naman ngayon bayaran. Di ba? Kung ano-ano sinasabi nyo, Congresswoman Luis Tro, para hindi lang kayo magbayad. Hindi na nga nakulong asawa mo Ayaw mo pa magbayad. Tapos ngayon, ipapa-impeach mo pa ang asawa ng abogado mo. Dapat mag-inhibit siya, di ba? Kasi kung meron silang personal, Tama ka. Kita mo, hindi nga abogado to Scotty. To show fairness, di ba? Baka sabihin naman na kampi ka kay BP Sara dahil abogado mong si Mans, di ba? Attorney Carpio. Hindi Talagang pakapalan na lang ito Mahirap talaga sa Pilipinas ngayon, mga kababayan. Ng ating House of Representatives ay napakababa na po ang tingin ng mga tao sa kanila. Siguro nga, yung mga number 8 nila na plaka ay pinagtatanggal na nila. Dapat. Kasi galit na mga tao, na habang gutom ang tao, sila ay maragya ang kanilang mga buhay. Yan.